Nasa stage ka na ba na wala ka ng pake sa sasabihin ng iba? Watch this. Sana nga narating mo na ang stage na ito sa buhay. Siguro mas tahimik ang buhay mo. Mas may peace, mas may focus, mas may direction. Kasi nga, sa pangarap mo lang ikaw nakatutok. Wala ka ng pake sa mga sasabihin ng iba. Hindi ka na naapektuhan ng mga salita mo. Wala namang pakinabang sa mga gagawin. Hindi naman makakatulong in any way and in any form. Mga salitang daldal lang talaga. Samahan ang mga taong pinili kang makasama. Dahil ang mga taong ito ay willing magbigay ng oras. Oras na pinili nilang i-share sa'yo. Oras na pwede mong asahan sa mga support na kailangan mo. Support na hindi mo makahanap sa ibang tao. Sa stage ng buhay mo na yan, alam mo na ang mga tao insecure na ito ay mga tao may itinatago sa buhay nila. Akala nila kapag pinigtasan nila ang ibang tao, may tatago nila ang problema nila sa buhay. Akala nila the more na may ikinakalat silang mali sa'yo, sumisikat sila at nagiging okay ang tingin ng ibang tao sa kanila. Akala nila natatakpan ang mga insecurities nila sa buhay. Sa totoo lang, masama ang tingin ng mga tao. Kinukwentuhan nila sa kanya. So tama, the more na wala kang pakialam sa kanila, the more na tahimik ang buhay mo, the more na nakatingin ka sa mga bagay na importante lang. Walang ingay, walang istorya. Nagkakaroon lang naman talaga ng power ang sinasabi ng iba dahil nagdi-decide ka na bigyan sila ng pansin. Dahil binigyan mo ng oras. Once na pinansin mo na ang mga daldal na useless, the more na nagiging powerful ang mga salita nila. Pakadaling malaman ang mga uri nila sa totoo lang. Kapag ikaw ang nakakwentuhan nila, lagi na lang silang may mga kwento na masiraan ng ibang tao. Lagi na lang may masamang tao sa kwento nila. Lagi na lang silang may pintas. Probably, ganyan din ang gagawin yan kapag nakatalikod ka. Sisiraan ka din yan. Yung mga taong yan, mga taong sanay na gumawa ng mga ganyang mga gawain. Sanay na sanay silang manira ng tao. Kaya isang napakalaking accomplishment kapag narating mo na o natutunan mo na wala ka ng pake sa mga sasabihin ng iba. Dead, no reaction. Ngiti lang. Ngiti na lang ang igaganti sa mga ganitong pagkakataon. Kung matagal ka ng ganito, alam kong marami ng pagkakataon mo na na-realize na tama ang ginagawa mo. Na parang nasayangan ka sa mga pagkakataon na binigyan mo sila ng pansin. Na nag-focus ka, na naapektuhan ka. Yung pala, at the end of the day, useless, walang silbi sa mga bagay na gusto mong gawin. Na wala palang pakinabang, na stress ka pa, naging worried ka pa sa sasabihin ng iba. Mga pagkakataon na hindi ka pa pinatulong, hindi ka pinatahimik. Minsan, naiintindihan ko ang mga linya na wala akong pakialam sa kanila, wala akong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Kapag tinignan mo yung tao, makikita mo sa mga salita niya na marami na siyang na-experience ng mga pagkakataon na napatunayan niya na sinayang lang niya ang oras niya. Ang oras na sana napakinabangan pa niya sa ibang bagay na nakatulong sana sa kanya, na kung di niya pinakinggan, baka natupad na niya ang pangarap o ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Sabi nga sa Colossians 3:23-24, whatever you do, do it from the heart, for the Lord and not for people. You know that you will receive an inheritance as a reward. You serve the Lord Christ.
Alam mo, huwag kang maghanap ng taong maiintindihan ka. Ang hanapin mo, yung hindi ka iiwan kahit hindi ka naiintindihan. Kasi real connection is not always about perfect understanding. It's about consistent presence. Kasi ikaw mismo may mga araw din na hindi mo maintindihan yung sarili mo. Your mood, your struggles, your silent battles. And alam mo, okay lang yan. Kasi hindi lahat ng tao makakasabay sa version mo. Some will understand you only when you're winning. Only when you're strong. Only when you're easy to love. But the right people, they stay. Even when you are confusing. Even when you're quiet. Or even when you're still figuring life out. Kasi tandaan mo, love is proven not when everything makes sense, but when things feels heavy and they still choose to stay.